Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pamamaril sa dalawang estudyante na hulikam. Sanitasyon sa ilang kainan sa Calasiao, Pangasinan, ininspeksyon ng mga otoridad. Takaw disgrasyang tulay sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, giniba na. At tutukan live ang Archdiocesan Mass sa Dagupan City na alay para kay Pope Francis. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, ininspeksyon ng mga otoridad ang sanitasyon ng ilang kainan sa Calasiao, Pangasinan. Ang resulta ng inspeksyon, samut-saring paglabag ang nabisto ng otoridad. Nakatutok CJ Turida, exclusive. Kasama ang mga opisyal ng barangay at mga kawani ng BPLO, nagsagawa ng inspeksyon ng Municipal Health Office sa ilang kainan sa bayan kaninang umaga. Sa kainan na ito sa Barangay Nalsian, samut-saring paglabag ang nabisto ng mga otoridad. Bukod sa walang health card ang mga empleyado, wala rin silang maayos na food waste disposal. Hindi rin maayos ang kanilang sewage at drainage system. Wala po silang proper kitchen area, so hindi din naman po sila wala din po silang dishwashing area. So yung mga nila is improper yung mga food handling nila. Kailangan daw nilang pagbutihin ang kanilang food handling ayon sa sanitary inspector. Binigyan ang may-ari ng kainan ng 1 buwan upang sumunod sa mga rekomendasyon ng otoridad na naaayon sa sanitation code. Kung bigong makapag-comply ang may-ari ng kainan, ipasasara ang kanilang negosyo. Handa naman daw ang may-ari ng kainan na tumalima kung ano ang nararapat para sa kanilang negosyo. Para mas ma-improve po namin yung business namin. Pagbubutihan po namin yung trabaho namin para ikakabuti ng business namin. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang kanilang routinary inspection upang matiyak ang kalinisan ng lahat ng kainan sa Calasiao, Pangasinan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Turida, One North, Central Luzon. Takaw disgrasyang tulay sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, giniba na. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Sinimulan ng gibain ang maliit na tulay na ito na nagdurugtong sa mga barangay ng Lanas at Maasin sa Mangaldan, Pangasinan. Karaniwang pinagmumulan ng aksidente o disgrasyang maliit na tulay. Bukod sa sukat nito, pakurbada rin ang daan, kaya malimit na may mga naaksidenteng motorista. Dati yun, ma'am, nung maliit pa, maraming nadidisgrasya doon. Katulad ngayon, ma'am, habang ginagawa yun, may nadisgrasya na naman doon. Kasunod ng demolisyon ng tulay ay ang konstruksyon ng bagong konkretong tulay na mula ang pondo sa national government. 6 na metro magiging lapad ng gagawing tulay dito sa boundary ng Barangay Maasin at ng Barangay Lanas. Target itong mabuksan sa mga motorista bago ang panahon ng tag-ulan. Ipaparehas doon sa kalsada. Kasi yung sa kalsada din, magiging 7 meters. 6 meters din yung lapad ng kalsada, 1 meter yung drainage. Malaking tulong daw sa mga motorista at residente kapag nagawa na ang tulay. Malaking bagay din po pag natapos, ma'am, para lumuwag. Habang ginagawa ang tulay, pinadadaan na muna sa alternate route ang mga motorista. Sa ngayon, humihingi ng pangunawa ang mga opisyal ng barangay sa mga motoristang napapalayo ang biyahe dahil sa alternatibong ruta. Asahan daw na sa loob ng 2 buwan ay matatapos na rin ang konstruksyon ng tulay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Katulad noong siya'y buhay pa, pagiging simple pa rin ang nais ni Pope Francis sa kanyang huling hantungan. Yan ang balitang hatid ni CJ Turida. Payak ang buhay na ipinangaral ni Pope Francis noong nabubuhay pa siya. Ganoon din ang kanyang pinaghihimlayan ngayon sa Casa Santa Marta sa Vatican
kung saan siya nanirahan sa loob ng 12 taon. Gawa sa kahoy ang kanyang kabaong. Iba sa nakagawi ang 3 kabaong na gawa sa cypress sled at oak ng mga naunang Santo Papa. Dadalhin ang kanyang labi sa St. Peter's Basilica para sa huling pagkakataon magpapaalam ang publiko sa 88 anyos na pinuno ng simbahang Katolika. Sa habilin ni Pope Francis na isinulat niya noong June 2022 at inilabas ng Vatican, nais niyang mailibing sa Papal Basilica of St. Mary Major kung saan nagdadasal siya bago at pagkatapos ng bawat apostolic journey. Payak lang daw dapat ang kanyang puntod, nakabaon sa lupa at ang tanging nakalagay na mga kataga, Franciscus. Ang gastos sa kanyang pagpapalibing magmumula raw sa isang benefactor na di niya pinangalanan at ang kanyang pagkihirap sa huling bahagi ng kanyang buhay, iniaalay raw niya sa Diyos, sa kapayapaan ng mundo at kapatiran sa sangkatauhan. Samantala, inilipat na ang mga labi ni Pope Francis mula sa Casa Santa Marta patungong St. Peter's Basilica. Bubuksan ang Basilica para sa nagnanais na magpunta sa public viewing ng mga labi ng yumaong Santo Papa. Tatagal ng 3 araw ang public viewing bago ihatid ang kanyang mga labi sa huling hantungan sa Sabado sa Basilica of St. Mary Major na kahilingan mismo ng Santo Papa. CJ Torida, One North, Central Luzon. At sa kaugnay na balita, mga Katoliko, nakiisa sa Archdiocesan Mass sa St. John the Evangelist Cathedral na alay para sa namayapang Santo Papa. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, isang misang isinagawa dito sa St. John the Evangelist Cathedral sa lungsod ng Dagupan bilang pag-alaala at pasasalamat sa naging buhay ng pumanaw na si Pope Francis. Nagsimula ang misa, Chris, alas 3 ng hapon. Ito ay dinaluhan ng mga pari, seminarista at maging ng mga deboto na mula pa sa iba't ibang panig sa probinsya ng Pangasinan. Pinangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang misa. Sa homily, sinabi ni Father Sok na kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, tiyak na mayroong susunod na Santo Papa dahil ito ay nakasaad sa pangako ng Panginoon. Sinabi pa ni Father Sok na hindi pipiliin ang susunod na Santo Papa sa pamamagitan ng palakasan, politiko o ng kasikatan, kundi through Holy Spirit o sa pamamagitan ng banal na spirito. Ibinahagi rin ni Father Sok na sa mga huling sandali ng buhay ni Pope Francis ay hindi siya nagdalawang isip na ipakita yung kanyang kahinaan na bagamat siya ay mahina na, siya ay nakasakay sa wheelchair, ay siya ay nagpakita pa rin sa publiko dahil ang kanyang kalakasan ay nagmula sa Panginoong Diyos. May kanya-kanyang panalangin din, Chris, ang mga deboto na bagamat natapos na nga yung misa, ay meron kanya-kanyang prayers ang mga deboto para sa namayapang Santo Papa. Lalo pat ang Santo Papa ay minahal ng bawat Kristiyanong Katoliko. Actually, kabilang dun sa mga nakausap natin, Chris, na mga deboto kanina, sinasabi nga ng ilan sa kanila na bagamat hindi nila personal na nakita si Pope Francis, pero thankful sila sa buhay ni Pope Francis na ginamit ng Panginoon, na naging instrumento ng Panginoon para ipahayag ang kanyang mga salita. Alas 4 ng hapon, Chris, nang natapos ang misa dito sa St. John the Evangelist Cathedral. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Pagsagip sa mga batang lansangan sa Kalasyaw, Pangasinan, tinututukan ng pulisya. Tutukan sa report. Habang nag-iikot ang news team kaninang umaga, nakita namin ang batang ito na natutulog sa paanan ng isang poste sa gilid ng National Highway sa Barangay Nalsian, Kalasyaw, Pangasinan. Ginamit niyang kumot ang ilang campaign poster ng mga kandidato. Nang mag-uusap ng news team ang bata, nakatira raw siya sa ibang barangay, 8 taong gulang at nag-aaral sa isang eskwelahan sa bayan. Maaga raw siyang umalis sa kanilang bahay matapos umano siyang pagalitan. Dito na ako natulog, wala akong pagtutulugan. Lagi na ako inuutusan. Ano? Lagi na ako inuutusan.
Bilang tulong sa bata, dinala namin sa kainan para makapag-almusal. Saka namin inireport sa mga opisyal ng barangay. Makikipagtulungan kami sa barangay council kung taga saan man siya. Tapos hanapin namin ang kanyang mga magulang. Kung wala man yung mga magulang na niya na hindi capable na mag-aalaga sa kanya, ito-turn over namin sa DSWD. Nakatutok daw ang Kalasyaw Police sa mga batang lansangan. Mahigpit nilang ipinatutupad ang curfew hours sa bayan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Tapos yung mga naaabutan po ng curfew, pinapatulog po namin sila dito. Tapos next in the morning po, pinapareceive po namin sila sa guardians nila. Nakikipag-ugnayan din ang PNP sa MSWD para sa pagpapatupad ng iba't ibang programa para sa mga bata. Patuloy rin ang kanilang pagbisita sa mga barangay upang makapagbigay payo sa mga magulang kung paano gagabayan ang kanilang mga anak. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, traffic rerouting ipatutupad sa Dagupan City sa Sabado, April 26 para sa Gilon-Gilon Eddalan. Silipin sa report. Maaga nang inilabas ng Public Order and Safety Office ang traffic advisory na ipatutupad sa Sabado, April 26 para sa selebrasyon ng Gilon-Gilon Eddalan. Alauna ng hapon sa Sabado, isasara na sa mga motorista ang mga kalsadang dadaanan ng parada. Magsisilbing assembly area ang Zamora Street, corner Perez Boulevard. Iikot yun to Perez Boulevard, Pilar, then halfway ng junction, sarado. Apo. Punta dito sa may Fernandez Boulevard, Plaza. Ilang araw bago ang Gilon-Gilon Eddalan, nakahanda na ang road signages na gagamitin. Bagong ruta ng parada ang ipatutupad ngayon ng Poso dahil sa mga road elevation project. Mula sa Perez Boulevard, dediretso sa MH Del Pilar ang parada at tutuloy sa AB Fernandez Avenue. Asahan daw ang traffic build-up ng mga sasakyan. Sa kabila ng parada, babiyahe pa rin daw ang mga jeepney driver na susundin na lang ang alternate route nilalabas ng otoridad. Babiyahe po kahit anong traffic. Pagtsatsagaan namin kasi walang may uwi sa pamilya. Sayang din. Tuloy-tuloy ma'am. Alas 3 ng hapon ang inaasahang simula ng Gilon-Gilon Eddalan na isa sa highlights ng taunang selebrasyon ng Bangus Festival sa Dagupan City. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Gulban, One North Central Luzon. Kuha ang CCTV video na yan sa isang milk tea shop sa Barangay Paradise 3, San Jose del Monte, Bulacan. Isang lalaki ang lumapit sa mga nakaupong lalaki. Maya-maya, bumunod siya ng baril at pinaputokan ang nakatalikod na lalaki. Gayun din ang katabi niyang nakasombrero. Nagtakbuhan ng mga tao sa shop kasabay ng pag-alis ng gunman. Ilang saglit pa, lumapit ang mga taong nakarinig ng mga putok ng baril. Dead on the spot ang lalaking unang binaril. Dead on arrival naman sa ospital ang isa pang biktima. Bago ang pamamaril, nagkarambulan muna ang ilang kabataan sa shop na nasa pool sa CCTV. Ayon sa ilang menor de edad na sangkot, ugad ng rambulan ang pagbangga raw ng isang tricycle sa isang motorsiklo. Nagkaayos naman daw sa barangay ang mga sangkot sa rambulan. Ang ilan, nanatili sa milk tea shop para magmerienda at doon nila nasaksihan ang pamamaril. Transmission modem gadget sa mga magsisilbing canvassing center sa Region 1, 100% nang naikabit ayon sa COMELEC. Sundan sa report. Mahigit 2 linggo bago ang araw ng eleksyon, nakahanda ng mga magsisilbing canvassing center sa Region 1. 100% nang naikabit ang transmission modem gadget sa lahat ng lugar sa Region 1 ayon sa COMELEC. Karaniwan ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod at Sangguniang Panlalawigan Hall ang nagsisilbing canvassing center. In-install lang kasi remember yung Board of Canvassers ay i-open lang naman yung kit at iti-testing lahat yung connectivities pagdating ng araw mismo ng halalan. Alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon sa May 12 na araw ng eleksyon, i-activate ang internet connection sa mga canvassing center. Install para ready na on election day kasi maaga po yung convening ng MBOC.
Sumailalim naman ngayong araw sa briefing ng COMELEC ang mga Department of Education Supervisor Official o DESO sa Mangaldan, Pangasinan. Magsisilbi silang contact person at election officer ng COMELEC sa mga polling station. Importante po ito ma'am para malaman din nila kung ano yung mga special roles nila. Nakaschedule naman ang briefing ng mga support staff sa mga susunod na araw. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Matapos ang maaksyong bakbakan sa juniors basketball, mapapanood naman ang mainit na laban sa hardcourt para sa NCAA Season 100 Indoor Volleyball Tournament. Ang ilan sa mga dapat abangan sa pagtutok ni CJ Torida. Policy Board and Management Committee, I now declare NCAA Season 100 Volleyball Competitions open. Let the games proceed. Balik telebisyon ang NCAA Season 100 and this time, Indoor Volleyball Tournament naman ang bibida. Sa opening ceremony, ibinandera ng mga NCAA school ang kanilang roster para sa men's, women's, juniors at girls volleyball. Present ang mga NCAA Mancom representative at maging si GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Senior Vice President and Head, Oliver Victor B. Amoroso. Ito ang first time na 2 rounds ang eliminations ng NCAA Indoor Volleyball bilang pagdiriwang ng centennial year ng liga. Every game now is important. Aside from stepping up the level, no, it's a more grueling. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang 3 palapag na abandonadong apartment sa Barangay Palaris, San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa BFP, umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Wala namang nasaktan o nadamay na katabing gusali sa insidente. Inimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at inaalam din kung sino ang may-ari ng abandonadong gusali. Dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City hindi pa maitutuloy matapos maabutan ng election ban. Sundan sa report. January ngayong taon nang huling isagawa ng DPWH ang dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City. Buwan ng Pebrero nang mahinto ang pagdadraga sa ilog dahil sa wala pang dumarating na budget. Ayon sa DPWH, posibleng maituloy ng dredging sa ilog pagkatapos ng eleksyon. Naabutan na kasi ng election ban, kaya't hindi pa mai-release ang budget. Yung bagong pondo na na-request ma'am, hindi po pa nare-release kasi naabutan po ng election ban, hindi po ma-award sa contractor yung mga pondo ma'am. Habang wala pang dumarating na budget, sinasamantala na lang ng DPWH ang maintenance sa mga dredging machine o equipment na ginagamit sa pagdadraga. Ganon din ang pagsaayos sa spoil site. Mahigpit na binabantayan ngayon ng DPWH itong spoil site na malapit lamang sa Pantal River. Hindi pinapayagan na maglaro ang mga bata dito, especially na yung lalim ng spoil site ay nasa 3 meters na at meron pang tubig. Binabantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak para hindi maglaro sa paligid o palibot ng spoil site para maiwasan ang aksidente o sakuna. Kasi baka madisgrasya sila, malunod po sila, malalim yan pag may tubig na. Bukas naman ang spoil site para sa mga residente na nais kumuha ng panambak na lupa. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon niya na maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Nasamsam ang mahigit sa 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu at nahuli rin ang isang high-value target sa ilalim ng Abacan Bridge, Barangay Ninoy Aquino, Angeles City, dakong alas 9 ng gabi noong April 17. Kinilala ang sospek na si alias Gilagid.
43 anyos, residente ng Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Matagal na umano itong minamanmanan ng mga otoridad bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra iligal na droga sa Central Luzon. Nakuha mula sa sospek ang tinatayang 255 grams ng hinihinalang shabu. Kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 ang kakaharapin ng sospek na nakakulong sa Police Station 6. Wala pa siyang pahayag. Mga kapuso, kung ang malaking bahagi ng bansa nakakaranas ng matinding init, may ilang lugar din naman na ilang araw ng inuulan. Easterlies pa rin ang nagdadala ng maalinsangang panahon habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magpapaulan sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, 25 lugar ang makakaranas ng danger level na init ngayong araw. Aabot sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Maglalabas pa ang Pag-asa ng datos sa mga susunod na oras kung ano ang mga naitalang pinakamataas na temperatura ngayong araw. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cordillera, Ilocos Provinces, Cagayan at Isabela. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Mga kandidata ng Limgas na Pangasinan nagpasiklaban sa ganda, talino at talento sa pre-pageant night. Tunghayan sa report. Pinatunayan ng mga kababaihang Pangasinense ang kanilang ganda, talino at talento sa ginanap na Limgas na Pangasinan Pre-Pageant Night sa Lingayen, Pangasinan. Rumampang 21 kandidata mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan, suot ang kanilang makukulay na creative costume na sumasalamin sa kultura at yaman ng kanilang lugar. Bukod sa pagrampa, ipinamalas din ng mga kandidata ang kanilang husay sa iba't ibang larangan sa pamamagitan ng talent portion. Limgas na Pangasinan, as I've said, is beauty with a purpose. So we have empowered modern Orduha na they're not only beautiful and brainy, but also they have advocacies that can also help our fellow Pangasinenses and the towns they represent. Ang mga kandidata ay muling sasabak sa Grand Coronation Night na mas magiging kaabang-abang sa pakikibahagi ng GMA Regional TV. Hatid ang ilan sa mga hinahangaang kapuso artists na sina Carla Abellana, Rabia Mateo, Bea Gomez, Ronnie Liang at Anjo Pertiera. Gaganapin ito sa Biyernes, April 25, 7 p.m. sa Narciso Ramos Sports and Civic Center Gymnasium, Lingayen, Pangasinan. Ang Limgas na Pangasinan ay bahagi ng masiglang selebrasyon ng Pistay Daya 2025. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.